Stress na naman ako sa jowa ko. Tawagan ko yung kaibigan ko. Hello, Bes. Saan ka ba? Dito tayo. Bakit kailangan pumili tayo ng kaibigan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Marian Sigiyaw-Yaw. Bago ko sabihin sa inyo kung bakit, hayaan niyo muna ako magkwento. Dati kasi, nung nagtatrabaho ako, meron akong na-meet na katrabaho ko na talagang pinagkatiwalaan ko. Yung tipong ang turing ko sa kanya, para siyang kapatid, para siyang talagang kala mo matagal mo nang nakilala dahil yung yung relationship namin, grabe. Lagi kami nagsasabay kumain, pati sa pag-uwi, yung schedule namin, pinagtatagpo namin para sabay kaming uuwi, kahit na hindi naman kami magkaparehas ng bagay. Kaya, pinagkatiwalaan ko siya. Tapos dumating sa point na sinama niya ako sa bahay nila. As in, pati yung nanay nila, ang treatment sa akin, parang anak. Kung ano yung mga talagang gusto ko, yun yung pinipili nilang lutuin para uuwi ako nung uuwi sa kanila. Kahit ang layo nun from the work, ang layo ng binabiyahe namin, oras as in, para lang makapunta doon sa bahay nila. Pero sinasyaga akong umuwi dahil yung feel ko talaga, I'm a part of the family. So, pinagkatiwalaan ko sila. So, inofera nila ako kung gusto kong magtayo ng negosyo sa kanila kasi may bakante silang lupa. So, inoffer ko, ginrab ko yung yung offer nila sa akin. So, pinagkatiwalaan ko sila. As in for yung mga fast few months, okay siya. Okay yung negosyo, maganda yung flow. Hanggang sa, nagugulat na lang ako, nagsasabi sila sa akin na, mahina kasi, walang benta, walang masyadong benta. So, nag-isip na ako kung bakit nagkaganon. Bakit yung mga ilang months, okay naman, smooth naman yung transaction, smooth naman yung benta. Tapos suddenly, biglang bumababa. So, nag-investigate ako on my own. Kasi ayoko din naman mag-release sa sarili ko na baka mali lang ako, mali lang yung iniisip ko. So, nag-isip ako, bumibisit ako sa kanila na hindi nila alam. Diba, para mapatunayan ko, my own eyes, makita ko na hindi nila ginusto yun or baka lang meron silang ibang rason kung bakit nangyayari yun. Tapos natuklasan ko na yung kapitbahay nila, nakamag-anak din nila. Binibenta na rin yung kaparehas ng binibenta ko. Tapos kung anong nire-report nila sa akin na eksaktong nawawala or eksaktong sinabi nila sa akin na nawala, yun yung eksaktong meron din yung yung kamag-anak nila. So, nagtaka na ako, parang napaka-coincidence naman ng mga bagay na ganun, di ba? Sasabihin nila sa'yo na nawala to, tapos makikita mo, nasa kapitbahay or nasa kamag-anak nila, nandoon yun. So, ano yun, di ba? Kung ikaw din magtataka ka, hanggang sa hindi ko sila kinonfront kasi hindi ko naman din kaya na tanungin sila or questionin sila. Kaya ang ginawa ko, pinalabas ko na lang na wala na akong pera, wala na akong pang-investment, kasi wala na kasi akong return of investment. So, supposedly, wala na akong pang-invest. Tapos, hindi na lang din ako nagpakita sa kanila ng months and years. Hanggang ngayon, hindi na ako nagpapakita. Kasi nga, yung trust ko, nawala na sa kanila. And take note ha, yung yung basis ko, hindi ko lang din siya na proof sa ganon. Meron din nagsabi sa akin na ganon nga yung nangyari. Kaya pala nakapagpatayo sila ng magandang bahay, biglang-bigla, kasi nga ganun yung nagawa nila. Pero hindi ko sila kinonfront or hindi ko sila inaway doon. Hinayaan ko na lang, pinagpasa Diyos ko na lang. So, nilet go ko na yun at kinalimutan ko na yun. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 tips kung paano kayo makakapili ng kaibigan nyo. Number 1, siguraduhin nyo yung kaibigan nyo is trustworthy. Yung trust naman natin talaga, hindi natin yan dapat binibigay kung kani-kanino eh. Pwede tayong mag-observe, basta hindi lang natin dapat kagad ipinaparamdam sa kanila na nagtitiwala tayo. Pwede kasi natin silang kausapin, entertainin, tapos alamin yung mga buhay nila o yung mga kwento nila. Pero hindi talaga dapat agad-agad nagbibigay tayo ng trust. Yung tipong pag sinabi sa'yo na ikukwento sa'yo lahat ng buhay niya. 'Di ba? Tapos ang ending, uutangan ka. Para sa akin, X yun. So, hindi yun dapat yung pinipili nating klase ng kaibigan. Number 2, magkwento kayo sa kanila.
I-check nyo kung paano yung magiging response nila kapag ka nagbigay kayo ng problema, kung ano yung magiging advice nila sa'yo. Check nyo din kung yung mga ina-advise nila sa inyo is positive naman. Minsan kasi kapag binabatuhan natin sila ng problema, ang solusyon nila lagi sa atin is, kunyari, usapang pag-ibig. Ay, walayan mo na yan. Huwag mo nang ano yan. Huwag mo na, sinabi ko na kasi matagal na. Walayan mo na yan. Huwag mo nang anuhin yan. Huwag nyo nang ayusin yan. Maghanap ka na lang ng iba. Ang dami naman dyan. Check ka sa internet. Madami yan. So, para sa akin, hindi din yun yung healthy na kaibigan. So, ang totoong kaibigan kasi para sa akin, a-advisean tayo ng tama. Hindi tayo bibigyan ng advice na alam natin na sa dulo, tayo rin yung mahihirapan or tayo din yung masasaktan. Ang totoong kaibigan, ang ina-advise talaga niyan is yung talagang mas makakabuti para sa atin, yung mas makakapagpasaya sa atin. Yung tipong pag nagbigay tayo ng problema sa kanila or nagkwento tayo ng problema sa kanila regarding sa pag-ibig, ang isusolusyon na lang nila, ang magiging advice nila rin sa atin in return, sasabihin nila sa atin na normal lang yan, sis. Hindi naman lahat ng relationship perfect, diba? Remember kung paano kayo nagsimula, alalahanin mo lahat yun. Huwag mong isipin na katapusan na ng mundo yan, na hindi na matatapos yan. Pwede kang magpahinga, pwede kang mag-rest, pero dapat hindi ka sumusuko. So sa akin, para sa akin, isa din yun sa way para malaman natin kung talagang totoo yung mga kaibigan natin. And lastly, kapag ka nagkakaroon kayo ng problema, as in talagang super down kayo, alam nyo na kapag kakailangan nyo sila, nandyan sila sa tabi nyo. Marami kasi talagang mga kaibigan na kapag dating sa problema, pagdating sa pinaka-complicated natin, wala sila. Kasi hindi sila totoo. Pero kapag alam mo na kahit hindi mo sila hinanap, nandyan sila pag kailangan mo sila. So, kailan ba yun? Kailan ba yun, Marian, yung mga sinasabi mo na ganyan na kailangan? Yung tipong down na down tayo sa buhay natin. Yung tipong stress na stress tayo, nabalitaan nila na may situation na ganito. Tapos bigla yan tatakbo sa'yo. Bigla ka niyan dadamayan. Yan ang totoong kaibigan para sa akin. Bakit mo nga ba ginagawa to? Kasi gusto ko na makatulong sa inyo. Gusto kong i-share yung experience ko sa inyo para gaya ko hindi na kayo maloko sa susunod. Hindi kayo mag-invest ng oras, hindi kayo mag-invest ng pera, at maloko at masaktan sa bandang huli. Dahil ang kalaban ko dito, yung mga taong nag-iisip na lahat ng tao kaya nilang i-manipulate, lahat ng tao kaya nilang lokohin. Yung tipong asak-asa na tayo, tiwalang-tiwala na tayo, tapos eventually iwanan lang tayo pagkatapos nating ibigay lahat ng kailangan nila. Kaya samahan niyo ako sa pinaniniwalaan ko na kaya natin piliin ang taong kakaibiganin natin. Maraming salamat sa sumubaybay ng video na ito. Kung nagustuhan niyo to, please like and share this video. Nga pala, may gusto akong ibenta sa inyo ang aking bagong business. Wallet kaya na. This is leather type wallet. Pwede nyo rin siyang i-customize. Dito ang aking nakalagay ang aking laging tagline na choice natin na maging happy. Coin first ito. Ganda ng loob. Aesthetic yarn. At pwede nyo rin pa-customize yung name nyo dito. This is only 300 pesos. Sa unang makakabili nito, sa unang mag-check out nito sa akin, lalagyan ko ito ng pera at surprise sa loob. So, marireceive nyo ito ng may surprise sa loob. Alamin nyo kung ano yon. Kaya i-check out nyo na to. Ipopost ko yung link sa baba. Maraming salamat at lagi nyong tatandaan, choice natin na maging happy. Bye-bye!